Robert, asan ka ba? Moira, hindi ba pwede hindi tayo mag-usap kahit isang araw lang? Hindi ba pwedeng bigyan mo ako ng kahit konting space man lang? Paano kita bibigyan ng konting space? Ang sabi mo, pupunta ka ng Cebu, wala ka naman dito. Hindi ba pwedeng magbago ng isip? Sino ba nagsabi na sundan mo ako dyan? Ako ba? O sige na, katangahan ko na sumugod ako ng Cebu na hindi ko nalalaman kung talagang nakarating ka nga rito. Pero ito ang sagutin mo. Ano ang ginagawa mo dyan kina Lynette? Ano? Natameme ka, no? Dahil nandiyan ka sa bahay ng babae mo. Iniligaw mo lang ako para mapuntahan mo yan si Lynette. Well, I'm going to have the last laugh. Ipababarangay ko yan si Lynette dahil nangangalantari siya ng asawa ng may asawa. Don't you dare, Moira. Hindi ka na nahiya. I'm mad, Robert. I am really mad. Ibabalik ko lang yung sinabi mo sa akin isang araw. You are not the boss of me. Subukan mo lang ako, Robert. Subukan mo lang ako. Lynette, Carlos, alis na ako bago pa magkagulo. Nalaman na kasi ni Moira na nandito ako and hindi ko alam kung anong gagawin niya next. Sandali, akala ko ba hindi alam ni Moira na nandito ka? Yun nga ang pinagtataka ko eh. Wala naman akong sinabihan na iba na pupuntahan kita. Pati si Ray. Ang nakakaalam lang na nandito ako is kayong dalawa. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sa tingin mo ako nagsabi kay Moira na nandito ka? Kayo lang ni Lynette ang nakakaalam na nandito ako. Imposible naman na siya magsabi kay Moira. So, pinagsuspetsahan mo ako? Bakit? May iba ba? Sara, ulo ka pala eh! Pinutuloy ka na nga dito! Nagbibintang ka pa! Carlos! RJ! Ano ba? Tama na! RJ! Ano ba? Eh, sinungaling yan eh. Siya lang naman pwede magsabi kay Moira. Dad? Alam mo, RJ, puro na lang kabaitan ang pinapakita sa'yo ni Carlos. Sa Eastridge, dito sa bahay namin, iniintindi niya yung sitwasyon natin para kay Annalyn. Tapos sa tingin mo, ilalaglag ka niya? Sorry, Lynette. Pero siya lang kasi pwede magsabi kay Moira. Dad, tara na nga. Umalis na tayo dito sa bahay na to. Zoe, isa ka pa. Alam mo kung nalaman ko lang kung anong ginawa mo kay Annalyn? Hindi lang yung bibig mo ang tinaypan ko, kundi ang buong katawan mo. Ano sinasabi niya, Zoe? Wala, Dad. She's just making up stories. Tara na, umalis na tayo. Anong making up stories? Yang anak mo, inabandon na yung isang anak mo. Magkasama silang dalawa ni Annalyn sa bahay ni Aling Nelba. Alam mo kung anong ginawa niya? Iniwan niya si Annalyn doon dahil pinatakas siya ni Annalyn. Tapos ito namang isa mong anak, wala man lang pinagsabihan. Pinabayaan lang niya yung kapatid niya. Ginawa mo yun kay Annalyn? Nilagay mo sa kapahamakan yung kapatid mo? Dad, nagpunta ako dito para sunduin ka. Hindi para pag-initan ninyo. Pero kung ayaw mo sumama sa akin, then bahala ka na. Zoe! Hindi pa tayo tapos! Zoe! Zoe! Bakit mo ginawa yun sa kapatid mo? Bakit mo inabandon si Annalyn? Dad, ang sakit. Please. Masasaktan ka talaga pag hindi mo sinagot yung tanong ko. Mom made me do it. Okay? Concerned naman talaga ako kay Annalyn eh. I wanted to tell someone kung nasan siya, pero pinigilan ako ni Mami. Kapatid mo si Annalyn. Bakit ka nagpapigil sa mami mo? I don't know. Maybe because she's my mom? It's hard to say no to her. Matindi talaga bad influence yung mami mo. Dad, please, huwag ka na magalit kay Mami. She came from a big fight. Kaya mainit yung ulo niya. Kaya naging selfish siya and ako muna inuna niya kaysa kay Annalyn.
Stop defending your mom. Matagal na siya makasarili. Hello, Carlos. How's my unlikely ally? Hindi mo ba man lang ako paupuin? Umupo ka kung gusto mo. First of all, I want to thank you sa heads up na binigay mo sa akin tungkol sa asawa ko. Nandun pala kayo kina Lynette. Natawagan lang kita dahil ayaw kong umalma sa harap ni Lynette. Kahit na obvious naman, nadidiskarte yan ng asawa mo, si Lynette. Iisa lang naman layunin natin, di ba? Na huwag agawin ang mga taong mahal natin. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan pa natin magkita? So that I can tell you in person that your time with Lynette is running out. Nakita ko na ito nangyari kay Michael, and I know exactly how this will pan out. Pag hindi mo binakuran si Lynette, aagawin at aagawin siya ng asawa ko. Lynette! Naiwan mo sa bahay kaya dinala ko. Salamat. Pasensya na kung... Bakit kayo magkasama? Anong ginagawa mo dito, Zoe? Pinatawag ko siya para kausapin ko tungkol dun sa pag-abandonin niya kay Annalyn. Carlos, nag-aaksaya ka lang ng laway. Eh wala namang puso yung babaeng yan eh. Manang-mana siya sa nanay niya. Yun nga sabi ko sa kanya eh. Manang-mana siya sa nanay niya. Alam mo, Doktora Tanyag, lagi mong inuuna yung emosyon mo eh, yung galit mo. Paano kung may nangyari masama kay Annalyn? Habang buhay mo yung dadalhin. Whatever. Tapos na yun, can we all move on? Napaka-aksaya sa oras nitong meeting na to eh. Ang dami ko pang gagawin. Zoe, hindi ka ba nahihiya sa ugali mo? Alam mo, napapasalamat ako, hindi akong naging nanay mo. Kung hindi, matagal na kitang tinakwil. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo gusto ko maging nanay? Doktor Tanyag! Doktor Tanyag! Lynette, pasensya ka na kay Zoe. Carlos, kung pwede sana makikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang gumawa ng kahit na anong koneksyon kay Zoe. Para sa ganun, hindi ka na natadamay sa gulo namin. As much as possible, ayoko na talagang maging parte ng buhay namin si Zoe. Bakit pa kasi kinausap mo pa siya? Sa tingin mo makikinig siya sa'yo? Bakit? Tatay ka ba niya? Teka, bakit pala nalaman mo nandito ako? Tumawag ako dun sa secretary mo kasi nga naiwan mo yung mga documents kaya ayun, pinuntahan kita dito kasi gusto ko ibigay sa'yo. Salamat. Gusto mo bang sabay na tayo pumunta sa Eastridge? Meron pa akong isang meeting eh. Pwedeng mauna ka na. Doon tayo magkita sa Eastridge. Ingat ka. Hey, Mom! Oh, hi, anak. What are you doing here? Mom, bakit kayo magkasama?
I will explain it to you later. Halika, maupo ka muna. Hindi na. Wala na akong gana. Tita Lynette? Excuse me po, ma'am. Pwede na po kayong pumasok. Salamat po. Thank you po. Ma'am, nandiyan si Tita Lynette. Ano? Ano? Hindi na tayo pwedeng magkita rito na magkakasama. Sandali, anong gagawin natin? Zoe, we have to leave right now. Moira, dito lang kayo. Ha? Moira, magtago ka. What? Please, magtago ka! Oo, sige. Zoe, umupo ka. Umupo ka! Yeah. 30 na ganito. Yeah, 2 inches deep. Ba't mas mabubuhay na? Pag hindi pa siya na buhay in 30 pumps, you do it again. Sigurado ako mapupusuan ni Carlos to. Lynette! Your time with Lynette is running out. Nakita ko na ito nangyari kay Michael. And I know exactly how this will pan out. Pag hindi mo binakuran si Lynette, aagawin at aagawin siya ng asawa ko. Carlos, nothing is indestructible. Kaya nga, kailangan mo ng pandikit. Para pag nasira ang isang bagay, hindi maghihiwalay. Lang, Tay. Nung kumakain po tayo ng breakfast, sobrang saya ko. Pero naisip ko po, wag na po natin pilitin. Kasi, Tay, kasal ka po. Kasi nanay mo sa'yo na po siya kay Doc Carlos. Kaya please, Tay, wag ka na pong gumawa ng kahit ano na makakagulo po sa puso't isipan ni nanay. Hindi pa lumindol. Hindi ko maalala. At ikaw ang naalala ko, Lynette. Lynette, kung handa akong iwan si Moira para sa iyo, ibig sabihin mo,
mahal na mahal kita. Ikaw ba, Lynette? Minahal mo ba ako? Hello. Good evening. Good evening. Harry, Dad, anong ginagawa mo dito? kakatapos lang ng shoot namin. Naisip ko nga na baka pwede na lang ako sa'yo sumabay pa uwi. Oo naman, sige. May kuha lang sa opisina. Sige. Dad, gusto ko lang pala magpasalamat for letting me do the exhibit. And sa lahat ng tulong na binigay mo sa akin. Anything for you, anak. Salamat. Pero meron akong gustong hingin pabor sa'yo. And it involves your exhibit. Harry, bakit puro mga pictures ko yung nandito? Carlos. Lynette. Dahil tong kwarto na to, ang laman ng puso ko. Lynette, mahal na mahal kita. At ikaw ang gustong kasama habang nabubuhay ako. Habang nabubuhay tayo. Will you marry me?